So mamangkot ko sa inyo, who is Jesus to you? An offender or a comforter? Para sa imo, sino ang aton nga Ginoo? Isa bala siya ka naga-offend sa imo? O kung isa bala siya ka naga-comfort sa imo? Nagapadayon kita sa aton nga theme, Christ, the solid rock. And sa nagligad, natunaan naton ang first nga letter sang word nga rock, amo ang Redeemer. So si Christ or si Jesus, amo ang aton nga Redeemer. And sa subong, ara kita sa may letter O. So ang letter O, si Christ, amo ang aton rock of offense. Magambalikaw, rock of offense, siya ini ang nagakontra sa mga wala nagatuman sa iya. Okay? So basahon naton ang aton nga text palihog sa may 1 Peter chapter 2 verses 7 through verse number 8. Pangabay ako sa inyo sa pagtindog. Basahon naton ini sang dungan. Everybody, verse 7 and 8, read. Unto you therefore which believe, he is precious, but unto them which be disobedient, the stone which the builders disallowed, the same is made the head of the corner, and a stone of stumbling, and a rock of offense, even to them which stumble at the word, being disobedient, whereunto also they were appointed. Mga muyo kita. Amay namon nga balaan, nagapasalamat kami sa imo sa subong nga adlaw, kung sa diin makasimba kami Ginoo sa imo kag makadayaw sang imong ngalan. Salamat Lord sang opportunity nga maka-fellowship kami Ginoo sa mga kauturan sa nawong kag makita namon Ginoo ang imong nga kaayo, kaluoy kag faithfulness Ginoo sa amon. Lord, buligi kami sa pagpamati sa imong nga pulong, tagai kami sang pag-itsindi kag wisdom Ginoo para maaplikar namon sa amon nga kabuhi ang mga amon pinamatian. Tinloi Ginoo ang amon nga mga tagipusoon, kag gabay pa mangintakos kami sa pagbaton sang blessing sang imong nga pulong. Use me, Father, for your honor and for your glory. In Christ's name, amen. Magapong ko ang tanan palihog. Ang 1 Peter chapter 2, verse 7 and 8, nagasiling, sa mga taho nga nagatuo, si Kristo isa ka malahalon. Precious. He is precious. Pero sa ila naman nga wala nagatuman or disobedient, the stone which the builders disallowed. Maintindihan naton ini kung naga-construction kita, nagahimo kita sang balay. Kay example ini ginimo nga illustration ni Peter nga ang mga tao nga naga-build may gin-reject sila nga bato. Kag siling diri ang bato nga ilang nga gin-reject, the same is made the head of the corner. Amo gali ito ang bakod nga dapat mangin poste sang ilang nga balay nga ginapatindog. And a stone of stumbling, bangod kay ginhaboy nila, gin-reject nila, pila ka adlaw mas sandadan ini nila. And a rock of offense, even to them which stumble at the word, being disobedient, whereunto also they were appointed. Now, ang title sa mensahe naton sa subong adlaw, Jesus, the rock of offense. And part 2 ini sang aton nga series, Christ, the solid rock. Ang number 1, ang part 1, Christ, the Redeemer. So kanami na sa aton kung mga nagtuo kita sa iya. Kay si Kristo among aton nga manluluwas, manunubos. Pero diri subong si Kristo among aton kaaway. Kung kita wala nagatuman sa iya. Now number 1, si Christ amo ang offense, the rock of offense, because He is an offense to the false teachers.
kontraya ang mga nagatudlo sang sala. Diri sa may Mark chapter 7, verse 8 to verse number 5, may mga scribes and Pharisees diri nga namangkot kay Jesus. Siling nila, "Why walk not thy disciples according to the tradition of the elders, but eat bread with unwashen hands?" Nga wala ka mo nagasunod sa aton nga mga tradisyon, sa aton nga mga katigulangan. Nga wala ka mo gapanghugas antes magkaon upod sa imo nga mga disipulo. And then si Jesus naghambal sa ila. "Well hath Isaiah prophesied of you, hypocrites. As it is written, these people honoreth me with their lips, but their heart is far from me." Ang aton gali nga Ginoo, nakita iya ang aton nga mga tagipusoon. Bisan anong naton katago-tago, diretso na iya paglantaw sang Dios sa aton nga heart. And then ining mga scribes and Pharisees, mas ginapalabi pa nila nga magsunod sa tradisyon sang ila katigulangan, sang ila relihiyon, sang sapulong sang aton nga Ginoo. Verse number 7, siling ni Jesus, "Howbeit, in vain do they worship me." Pwede gali nga nagasimba kita, pero wala ini kapuslanan. Siling ni Jesus, nagasimba sila, pero wala sing pulos. Teaching for doctrines the commandments of men. Because ang ilang nga ginatudlo, amo ang mga doktrina, kag mga mando sang tawo, hindi mando sang aton nga Ginoo. For laying aside the commandment of God, ye hold the tradition of men, as the washing of pots and cups and many other such like things ye do. So ano diring ginaakigan sang aton nga Ginoo? Gina-reject nila ang mga pulong sang Dios. Even the words of Jesus. Amo to yang ginasunod nila ang mga tradisyon sang ila katigulangan. Now, isugid ko sa inyo para ma-warn ko kamo. Kadamo sa mga manunudlo subong nga nagatudlo sang hindi halin sa pulong sang Dios, kundi halin niya sa mga nahauna sa ila nga mga pagtudlo. Isa na dira, amo ini ang dispensationalism. Nagatudlo sila sang God's plan of the ages. But according to Bible, hindi mo na iya mabalaan ang tanan nga mga plano sang Dios halin sa sugod pakadto sa katapusan. And kung lang tawon naton diri, ang ginatudlo nila diri sa age of grace, manotice nimo, siling nila sa subong nga panag-on, ang libro lang sa Bible nga aton sundon, halin sa Acts pakadto lang sa Philemon. Inaiyang iban, hindi na naiya naton pagsundon, kay hindi na naiya para sa aton. Pero, do kaangay sila sa scribes and Pharisees, nga luyag nila i-reject ang pulong ni Jesus. Because ang pulong ni Jesus, makitaan mo sa Book of Matthew, ano pagid? Book of Mark, Book of Luke, Book of John, and also the Book of Revelation. So kung sundon tani, hindi nila ya gusto nga tumanon ta ang ginapanghambal diri sang pulong sang aton nga Ginoo. So beware of dispensationalism, because they reject the words of Jesus. Imagine, ang aton nga Ginoo nagsiling sa Matthew 24:35, "Heaven and earth shall pass away, but my words," the words of Jesus, "shall never or shall not pass away." Pero insigida lang, haplakan lang kita sang
tarpulin, dula na dayon ang mga pulong ni Jesus. Tarpulin lang gali makapadula sang pulong ni Jesus. Klaro ginambalya, bisan langit kag duta mataliwan ako niya nga pulong, hindi gina mataliwan, pero subong ginadula nila. 2 John 1:7, for many deceivers are entered into the world. Kadamo na sa mga manuginto nga nagsulod sini nga kalibutan, who confess not that Jesus Christ is come in the flesh. Wala sila nagaako nga si Kristo Jesus nagpakataho. This is a deceiver and an antichrist. Ang mga wala nagapati nga si Jesus or ang God nagpakaunod, nagpakataho, ano ang balya? Manuginto na sila, kag antikristo na sila. Now, kung nagapati ikaw, nga si Jesus Christ wala nagpakataho, the same man nga wala ikaw nagapati, sang iya nga mga pulong. The same man sa ila, nga wala nagasunod sa pulong ni Kristo. No, may invitation ako. Nag-sound daw. 2 Peter chapter 2 verse 1 and 2. The Bible says, verse 1, but there were false prophets also among the people. May mga hindi insakto nga mga propeta, even as there shall be false teachers. Anong kinalain sang false prophets and false teachers? When you say prophets, nagaprophesy, nagawali. How about false teachers? Nagatudlo. So siling ni Peter, may mga nagawali, nga hindi insakto, may nagatudlo, nga hindi insakto, nga upod ninyo, who privily shall bring in damnable heresies. Delikado nga mga binutig, even denying the Lord that bought them. Ano niyabot silingon? Ginadeny nila ang Ginoo nga nagbakal mismo sa ila. Paano nila i-deny? Hindi nila pagpatihan ang ginahamba ni Jesus. And bring upon themselves swift destruction. Makahatag sang madasig nga kagubanan, and many shall follow their pernicious ways, damaging ways, by reason of whom the way of truth shall be evil spoken of. Siling diri sa verse number 2, ang dalanon sang kamatuoran, ang guaya do sala paya, ang matuod. So ang pamangkot ko sa inyo, sino gani ang truth? Sino nag-claim sang truth? Si Jesus. And sino naman ang nag-claim sang the way? Si Jesus gyapon. Pero nga hindi tapag batunon subong kagpatihan ang mga pulong sang aton nga Ginoo. Siling ni Jesus sa may Matthew 21, 42, 44, and 45. Did ye never read in the scriptures, the stone which the builders rejected, the same is become the head of the corner. Ato ang mga religious leaders ang una, wala nila ginpatihan si Jesus. And even now, hindi magyapon nila pagpatihan si Jesus, ang mga pulong ni Jesus. Kag sila nga nag-reject kay Jesus, wala sila kabalo. Amo ina siya ang nangin pamag-on nga bato. The same is become the head of the corner. And then sila nga, this is the Lord's doing. It is marvelous in our eyes. And whosoever shall fall on this stone shall be broken. But on whomsoever it shall fall, it will grind him to powder. Ang bisan sino nga magahulog sa iya, mabuka. Kag kung sino man ang dagdagan sang sining nga bato, mapudpod.
And when the chief priests and Pharisees had heard these parables, they perceived that He spake of them. So si Jesus is against them sa mga false teachers. And number 2, He is an offense to the wicked leaders. Kontrasang Ginoo ang mga malaot nga mga lideres. Kung balikan naton ang damgo ni King Nebuchadnezzar sa may Daniel chapter 2, makit-an dira naton kung ano ang bahin sang aton nga Ginoo sa sina nga damgo. Ginexplain nga ang head of gold amo si King Nebuchadnezzar, ang ira kingdom, the kingdom of Babylon. Ang breast and arms of silver, amo ang kingdom of Medo-Persia. Amo ini nagperde sa Babylonian kingdom. And after sang Medo-Persian Empire, ginperde ni Alexander the Great nga taga Greece ang Medo-Persia. Amo ini ang belly and thighs of brass. Itsaktugid. Prophecy ini ang damgo ni King Nebuchadnezzar. Kay that time, siya pa lang ang gahari sa bilog kalibutan. And after sang Greece, legs of iron, naghambal sang kingdom of Rome. And after sang kingdom of Rome, sa idalom, feet of iron and clay. Ang siling sang explanation dere, Papal Rome and modern nations of Europe. But ang ako niya pag-insindi, government sang democracy. May pulo katudlo ang mga tiil, kag naghambal ina sang democracy. Anong gobyerno sang demokrasya? Ang taho, amo ang nagagahom. Democracy. So, damo. And, suno sa damgo, may ara sang bato halin sa langit nga nag-igo sa tiil sang ina nga image. Ano inang iabot sa lingon? That's the kingdom of Jesus Christ. And si Christ, amo inang rock nga magabuka kag magatapos sang ginharian sang taho. According kay Paul in 1 Corinthians 15, 23 to 25, but every man in his own order tries the first fruits. Nag-explain si Paul nga si Jesus amo ang pinakauna nga nabanhaw. Afterward, sang nagkayab si Jesus, afterward, they that are Christ at His coming. Bangod kay nabanhaw na si Jesus, ang masunod, ang mga nagtuo kay Kristo, ang mga iya ni Kristo. Sano sila banhawon? Siling diri, at His coming. Sa iya pagbalik liwat, mabanhaw ang iya ni Kristo. Verse 24, anong matabo? Pagbanhaw iya sa mga tumuluo. Sila nga, dayon, mag-aabot ang katapusan. Anong katapusan? Katapusan sang paghari sang mga taho diri sa kalibutan, kay siya na ang mahari. You see, pagbalik ni Jesus, pagbanhaw sa mga tumuluo, maabot dayon ang katapusan. Wala na iya sang sugpon pa nga paghari sa mga taho o kuni Satanas. And then sila nga, when He shall have delivered up the kingdom of God, even the Father, when He shall have put down all rule and all authority and power. Ano ini iabot sa lingon? For He must reign till He hath put all enemies under His feet. Pagbalik ni Jesus, banhaw ang tumuluo, tapos ang ginharian sang tawo,
kay masugod na 1,000 katuig ang iya nga paghari. Dan ang matabo diri, ari ang ginakahadlukan sa mga wicked leaders. Revelation 6:15-17. And the kings of the earth, and the great men, and the rich men, and the chief captains, and the mighty men, and every bondman, and every free man, hid themselves in the dens and in the rocks of the mountains, and said to the mountains and rocks, Fall on us, and hide us from the face of him that sitteth on the throne, and from the wrath of the Lamb. Amo ining ginakulbaan sa mga manggaranon nga mga lideres kag mga malaot nga lideres ang pag-abot sang aton nga Ginoo. For the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? Now, kung i-apply tani sa aton kabuhi, subong daw kaluluoy kita nga mga tumuloon ni Kristo, kito ginadaog-daog lang ta sa mga may gahom, kag may mga puder sa aton nga gobyerno. Kung mamati ikaw balita, ang mga tao gaugtas. Sari-sari lang ang mga problema. Pero pag abot sang aton nga Ginoo, balusan sila sang Dios. Siling sang Psalm 8 verse number 2, Out of the mouth of babes and sucklings hast thou ordained strength because of thine enemies, that thou mightest steal the enemy and the avenger. Siling diri sa the book of Psalm, ang aton Ginoo amo ang kaaway kag manugti malos naton. So in application sa aton, bangod kay ang aton Ginoo among rock of offense, hindi na ta mangita sang pamaagi paano kita magbalos. Siling sang Ginoo, vengeance is mine, saith the Lord, I will repay. Siya magabayad, siya magabalos sa aton. That is why siling ni Jesus, you love your enemy. Pray for them. Bless them. Hindi na magbalos. Hindi na magpangita sang pamaagi kung paano pa makapalain sang ilang nga kabuhi. In James chapter 5 verse 3 and 5, ginamba ni James diri sa mga taho nga nagalagas nga magmanggaranon, sila nga, your gold and silver is cankered. Ginatuktukan. And the rust of them shall be a witness against you, and shall eat your flesh as it were fire. Sila nga, tubuan ka mo masakit. Ye have heaped treasure together for the last days. Nagtipon ka mo sang manggad, pero wala ka mo kabalo, maabot na ang Ginoo. Kanugon, ye have lived in pleasure on the earth, and been wanton, ye have nourished your hearts, as in a day of slaughter. Siling ni James, do parehas lang, nga ginpatambok nyo inyo kaugalingon, para sa adlaw nga ihawon kamo. So gali, useless gali magtipon kita sang manggad sa sining kalibutan, kay lapit naman gali mag-abot ang Ginoo. Revelation 19:14, and the armies which were in heaven followed him upon the white horses, clothed in fine linen, white and clean. And sa iya nga pagbalik, verse 15, out of his mouth goeth a sharp sword, that with it he should smite the nations, and he shall rule them with a rod of iron. Bakulo ni Jesus ang mga wicked leaders, kag siya ang magahari. And he hath on his vesture and on his thigh a name written, King of Kings and Lord of Lords. He is the rock of offense. Siya magatimalos sa aton. And number 3, he is an offense to the fake followers. Ini balang mga nagapakuno-kuno nga nagasunod sila sa Ginoo, kontra sila sang aton nga Ginoo.
In Galatians chapter 1 verse number 13, si Paul nga sang una, si Saul iya nga ngalan, isa siya ka Pariseyo. Siling diri, for ye have heard of my conversation in time past in the Jews' religion. Siling nga sang una, sa akon nga relihiyon sa Hudiyo, how that beyond measure I persecuted the church of God and wasted it. Pero sang time nga nagalakat siya sa road of Damascus, nasugata iya ang Ginoo. And then, nadagdag siya sa kabayo, and then nakakita siya sang silaw-silaw nga suga. And then he said, "Who art thou, Lord?" Nagpakilala sa iyang Ginoo. Siling sang Ginoo sa may Acts 9, "I am Jesus, whom thou persecutest." Siling ni Jesus, abi mo, Saul, nag-aalagad ka sa Dios. Abi mo, nagasulod ka sa akon. Abi mo, ang ginahimo mo, mayo, ginapamatay mo ang mga tumuluo ko kung nagasunod sa akon. Bangod lang sang imo nga relihiyon. Siling ni Jesus, "I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks." Siling niya, mabudlay para sa imo nga magsipa ka sa tunok. Masakitan kagid. So, si Jesus is offensive to the fake followers of God. Kontra man na siyang Ginoo. Ang pamangkot, how to test sang fake kag hindi. Sino sa inyo kabalo? May mga simple nga mga pamaagi, may mga budlay man nga mga pamaagi. For example, sing-sing. Paano mo mabalaan ang urig? Pure gold kag fake. Isa diri ka pamaagi, magnet. Ang gold nga tunay, wala nagapilit sa magnet. Pero ang piki, nagapilit. May ara man na, pwede mo gamiton water density test. Idagdag mo sa may tubig, ang dasig mahulog, tunay na siya nga gold. Ang nagalutaw-lutaw pa kagdugay manaog, piki na. O kung scratch mo siya, paglain sang kolor, piki. Kung amo mangyapon ng kolor, tunay. Ang isa ka bagay, butangan mo sang langgaw, malain iya kolor, ang tunay, wala nagalain ng kolor. So mabalaan mo ang fake, kag ang urig. And then damo pagid mga pamaagi, mabalaan mo. Sa aton nga mga nagasunod sa Ginoo, mabalaan man. According kay James, sa may chapter 2, verse 17 and 18, mabalaan ang tunay nga nagatuo sa Dios. Saling niya, "Even so, if it hath not works, even faith, if it hath not works, is dead, being alone." Ang pagtuo nga wala nagaresulta sa buhat, patay lang na siya nga pagtuo. Piki. Siling sang verse 18, "Huo ang taho makahambal nga may ara siya pagtuo, may ara man siya buhat, pero ang tunay gidya kag mabalaan, ipakita mo imo nga pagtuo nga wala sang buhat, kay ipakita ko ang akon nga pagtuo paagi sa akon nga mga buhat." So ano kunong tunay? Ang pagtuo nga nagaresulta sa buhat. Di ba? Do paros na bala nga mambal kita, "Ti ako Christian man ko, pero wala kaya sa hilikoton sang Ginoo pirmi. Ako gapati ko sa Dios, pero wala ka man nagasimba." Hindi na mapatihan. Wala works. Wala ga fellowship, wala man pagigugma sa mga kauturan, wala man ga change ang aton nga batasan. Di, paano na mapatihan? Because ang pagtuo, ginapamatud-an ina sang buhat,
kun tunay. Kung si Apostle Paul pa, sa may Titus 1:16, ambalya, may mga tao nga nagasiling nga kilala nila ang Diyos. Pero, lantawon mo ilang nga buhat, ginadeny nila nga kilala nila ang Diyos. So, paano mo mabalaan ang tao nga tunay nga nagakilala sa Diyos? Siling ni Paul, sa works, makilala mo. And then siling niya, being abominable, kangilaran ng ilang obra, disobedient, wala nagatuman sa pulong sang Diyos, and unto every good work, reprobate. It means, balingag, piki. May nakita ko sa nagligad sa YouTube, nga may isa ka employee, nga ginakusarya iya nga employer, kay kulang ang sweldo ya. Nag-abot sa judge. Siling sa nagareklamo, ginakusar ko employer ko, kay kulang niya ang ginasweldo ya sa akon. And then ginpahambal man ang employer. Ambaliya ako, isa ako ka Christ-like nga tao, ginasunod ko si Kristo. Pero gintagaan ko sa obra, bisan illegal immigrant siya. Tibangod kay Christ-like ko, naluoy ko, ginsulduhan ko man sa gyapon. Bisan illegal immigrant siya, ginmangkot sang judge. Ano yung negosyo? Nightclub. Siling ko may Christ-like galing nightclub, iya nga negosyo. Grabe, no? Amo ni ginhambal sang Titus 1:16. Mabalaan mo na iyang tao kung piki, kag tunay. Kinigan pa to sa sang judge. Mabalya kung Christ-like ka, ginaswelduhan mo na siya, bisan hindi pa siya legal, o kung legal man. At ipirdi siya sa kaso. Siling ni Jesus sa may Matthew 7:17 and 20. Even so, every good tree bringeth forth good fruit. Ang maayo nga kahoy, nagapamunga sang maayo. But a corrupt tree bringeth forth evil fruit. Ang malain nga kahoy, malain man na ang ginabunga niya. And then he said, verse 20, wherefore, by their fruits, ye shall know them. Now, ang pagiging Kristohanon, kung may Holy Spirit ikaw, may ginahatag siya nga duwa. The gift of the Spirit and the fruit of the Spirit. Ano ganing gift? Amo na sa mga abilidad. Naga-speak in tongues ikaw, may knowledge ikaw, may wisdom ikaw, may heart ikaw sa paghatag, may abilidad ikaw sa pagwali, gift of the Spirit ina. Ano naman ang fruit of the Spirit? The fruit of the Spirit is love, joy, peace, ano pagid? Gentleness, goodness, faith. Fruit ina, it means pamatasan. Ang gingamit ni Jesus, hindi gift para makilala mo ang tao, hindi abilidad. Kay madamo sang tao nga nami magwali, ano pagid? Abilidadan, manggaranon, pero lang tawang batasan. Siling ni Jesus, hindi ka magbase sa abilidad. Basihan mo ang batasan. By their fruits, ye shall know them. Number 4, he is an offense to the wicked believers. Hindi lang gali sa mga hindi tumuluo, bisan sa mga tumuluo, nagakaakig man ang Ginoo. Siling diri sa may Revelation chapter 2, verse 12 to 15. Ginhambal diri ang Church of Pergamos. Remember, church ini, it means mga tumuluo na ini. Tumuluo ni Kristo. Ang Church of Pergamos or 7 churches sa Revelation, nag-agi na ni. History ini, kag natapos na ini, sang una. May 7 churches, sang una, nga subong wala na. And isa diri ang Church of Pergamos. Siling diri,
Verse number 12. And to the angel of the church in Pergamos write, these things saith he which hath the sharp sword with two edges. Now, madamo sa mga iban nga manunudlo nga nagasiling, ang Revelation chapter 2 para ini sa future event. Wala ini nag-agi. Kaya ang ginahambalan diri, angel. Angel ang pastor sa pila ka adlaw sa 7 churches. Kung i-recall naton, ang scripture, ginsulat ini sa lingwahe sang Greek. So, Greek ini ang pagsulat. Kung lantawon mo ang word nga angel, in Greek, ginatawag ini nga angelos. Ano meaning sang angelos? Messenger. So, ang Ginoo naghambal sa minsahero. Probably, pastor ini sa isa ka church. And madamo nagabelieve nga pila ka adlaw may 7 churches kagang pastor dira anghel. Di laban-laban fallen angel ina. Pero lang tawalang bala ang history, natapos na niya. Ginahambalan diri ang messenger sang church in Pergamos. Sila nga ihambalan mo na imo nga church. Short kato naton. Verse 13. I know thy works. Balaan ko ang ginahimo sang mga taho kag tumuluo dira sa sulod sang simbahan. So sino ginambalan? Ang mga tumuluo. And where thou dwellest, even where Satan's seat is, and thou holdest fast my name, and hast not denied my faith, even in those days wherein Antipas was my faithful martyr, who was slain among you, where Satan dwelleth. Verse 14, dirita maga-proceed. But I have a few things against thee. Siling ni Jesus, may mga bagay ako, nga gamay nga mga bagay, nga kontra ko sa inyo, nga mga tumuluo. Because thou hast there them that hold the doctrine of Balaam. Ginapatihan nyo ang doktrina ni Balaam. Ibaloon tani ko anong doktrina ni Balaam. Next phrase, who taught Balak to cast a stumbling block before the children of Israel. Balan yun yung istorya. Si King Balak, gusto niya i-curse ang children of Israel nga halin sa wilderness. Halin sa may Egypt. Kulbaan sa mo. Saling niya kay Prophet Balaam, i-curse sila, gaan ta kakwarta. So, hindi man ka-curse si Prophet Balaam sa children of Israel, kay wala man sila sala. Kabalo ka mo nung ginimo ni Prophet Balaam para makakwarta sa? Ambalya, hindi na sila madutlan sang sumpa ko. Kaya anak na sila sang Diyos. Ang imuon ta, King Balak, tagaan ta sila chicks. Libre. Mga chicks sa mga Ammonites, kag mga sari-sari nga mga nasyon, kag ang mga lalaki nila magpakighilawas. Kay ina, ang Ginoo na mismo ang mag-curse sa ila. Amuning doctrine o Balaam, to cast a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed unto idols, and to commit fornications, so that thou also them that hold the doctrine of the Nicolaitans, which thing I hate. So isa-isahon tani. Ang ginakainitan sa Ginoo sa mga Kristohanon nga compromising with the world. Compromising with the world. Nagatudlo nga you can be a follower of Christ while participating in sinful practices. Ina balang unahon mo ang personal gain para magsikat ikaw, para mabaton ikaw sang palibot nimo kag society. Amo ni sang compromising with the world. Naga-compromise ikaw sang imo nga principle
Ginakalimtan mo ang principle sang pulong sang Dios, and then gina-adapt mo ang principle sang kalibutan. And then number 2, spiritual and physical immorality. So nagalid ini sa mga believers into sexual immoral life, like literal and spiritual fornication, which is idolatry, unfaithfulness to God. Nagambal ini nga physical, nagapakighilawas ang isa kataho, nga ginadumilian sang Ginoo, and pwede man nga simba na ikaw sa Diyos-Diyos ang kwarta o kung ano padira nga mga pleasure. Timing, next Saturday, pista diri sa Kalumpang. Di ba la? Sino sa inyo amat-amat na supot para maghanda? Kung lang tawon mo, kung ara patadayaton, mga kigang Ginoo because nagambal siya nga ga-participate pa ikaw dira. Tuod, luto-luto lang na, kaon-kaon lang na, pero nagapakigbahin kita, nagapakig-isa kita sa hindi tunay nga Dios. Pikulan tawon ta sa hilikoton sa Ginoo, wala man ta gani ga sacrifice. Kung pista, tingwaon ta nga mangutang para maipahanda kita kag maipainom. Nga balaan ko na because amo na kabuhi namon sa una. Miserable nga kabuhi. Sa ina nga tion sadya-sadya pagka Lunes, hala malagyo ka sa utang. Alagyo ka sa mga hilimuson kag mga lalabhan kag mga kuluskuson nga mga kaldero. Mga suka kag ihi sa mga bisita. Miserable nga pangabuhi. Pero sa ilikoton sang Dios, do hindi magasto. Hindi na mahisa ang Ginoo sa aton. Nga siya naghatag sa aton sang kusog, kaalam, income, pero nagakadto sa panulay, hindi sa Ginoo. And then number 3, motivated by greed. Willing to compromise ang ilang pagtuo for financial or worldly profit. Ina balang iban nagasulod sa isa ka simbahan kay ila tuyo, hindi ya magsimba sa Ginoo kay ila tuyo ya. Diri manegosyo ko di damo di bligyan ko. Diri makabuild ako sang connection kay damo di Brad kag sis di. Lain ang tuyo, lain man na iya nga ginbutang kada sang Ginoo kay i-bless ya ka, kay gusto mo simbahon siya, masunod na lang na yang bagay. Tulain man na iya nga amo ginayang tuyo mo nga nagkadto ka. So nainit ini ang Ginoo, siling sa Ginoo, repent or else I will come unto thee quickly and will fight against them with the sword of my mouth. So remember ang aton nga Ginoo, righteous na siya nga Father, and nagadisiplina na siya. Remember sa sining nga babae, this is Miriam, ang magulang ni Moses. Anong natabo sa iya? Nanginaroon siya. Sang nag-go against siya sang will sa Ginoo. Gindisiplina siya sang Dios. Si Samson, ano natabo sa iya? Ginbakol sang Ginoo. Si Lot, kanami na to siyang pangabuhi ya upod kay Abraham, pero nagsipak siya kay digto siya mga buhi sa Sodom and Gomorrah. Napatay iyang asawa, and then nag-wicked ilang nga pamilya. Si King David, a man after God's own heart, wala iya nagbali ang Ginoo sa iya. Sang ginpataya iyang official, kag ginkirida niya ang asawa sang iya official. Ginbakol sang Ginoo, ginpatay man sang Ginoo iya bata. Ang iba niya nga bata, nagrebelde sa iya. Hindi lang ang mga tao, kundi bilang nasyon, ginbakol sang Ginoo. Ang mga Hudiyo, ang mga Israelites, ginpadalaan niya sang Babylonians para sunugon ang templo, sunugon ang mga walls, kag esklabuhon sila tanan.
How many long years gidisiplina sila sang Dios? And even Paul, si Paul wala sala. Nga agin tagaan sang Dios ang masakit because kita sang Dios sa sulod sang iyang heart nga pwede siya magpabugal. That's why nagsulod ang thorn in the flesh. Siling ni Paul, lest I should be exalted above measure, there was given to me a thorn in the flesh. Amo na galing aton nga Ginoo. Amo na siya magdisiplina. Hebrews 12:5, my son, despise not thou the chastening of the Lord. Hindi mo pag-ibaliwalaon or sikway ang disiplina sang Ginoo, nor faint when thou art rebuked of Him. For whom the Lord loveth, He chasteneth. Ang palangga sang Dios ginadisiplina ya, and scourgeth every son whom He receiveth. Gabi, actually wala ko katulog kay bangod sang tableya nga ginhatag ni Ma'am Adel sa subong galilain ko. Wala ko katulog. Ang bata namon, sabad-sabad man, hindi mo magtulog. Di ginaamat-amat ko sa bala duro disiplina, gamay, ginapapa ko iya kamot, kay kung ano-ano lang iya nga butungon, nga mga wires bala. Ginpapa ko iya kamot, inay malang, tulok ya ko. Tapos, ginkuha iya kamot, ginpapa iya man sa isa iya kakamot, gintulok kayo ginkadlawan. Kung imbis nga mga kig ka, makadlaw ka na lang. Pero nga aton nga Ginoo, righteous ginisaya nga tatay. Kay kung sino kuno ang palangga ya, ginadisiplina ya gina. If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons. Siling diri sang pulong si Ginoo kun sa pamatsyag mo ginadisiplina ikaw sang Dios, bata ikaw sang Dios. For what son is he whom the Father chasteneth not? Sino man nga anak sang Dios nga wala iya ginadisiplina. But if ye be without chastisement, amuning kulbaan mo, whereof all are partakers, then are ye bastards and not sons. Basi wala ka pamaluwas, basi hindi ikaw anak sang Dios. Kay kun anak ikaw sang Dios, ara ginadayon ang disiplina kung naggalisa kita. In John 15:1 and 2, siling ni Jesus, I am the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, He taketh away, and every branch that beareth fruit, He purgeth it. It means, ginatinluan sang Dios ang mga nagapamunga sang gamay. Ginatinluan niya aton kabuhi. And sometimes ang Ginoo magtinlo, dulaon niya aton nga health, dulaon niya aton obra, dulaon niya aton income, dulaon niya ang mga nagustuhan aton nga bagay. Para magtinlo aton tagipusoon, kaya ang iya nga purpose, that it may bring forth more fruit. Hindi para magmangganon kita, kundi para magsunod kita sa gusto sang aton nga Ginoo. Jesus, the rock of offense. Number 1, He is an offense to the false teachers. He is an offense to the wicked leaders. He is an offense to the fake followers. And He is an offense to the wicked believers. In Mark 11, verse number 6, siling ni Jesus, and blessed is he whomsoever shall not be offended in me. Bulahan siya nga tawo nga wala siya na-offend sa aton Ginoong Hesukristo. Because Jesus is always an offender to the wicked, but always a comforter to the just. Mga muyo kita. Heavenly Father, we thank you sang imong nga pulong sa siningadlaw. Amon pangamuyo Ginoo, nga hindi ikaw Ginoo offender sa amon nga kabuhi, because luyag namon subong magtuman sang imo nga mga mando sa amon nga kabuhi.
Luyag namon Ginoo sundon kag tuuhan ang imo nga mga pulong. Ginoo, buligi lang gid kami Ginoo. Kagaydi lang gid kami Ginoo sa matag adlaw-adlaw nga desisyon nga ginahimo namon sa amon nga kabuhi. Pakamayuhon mo ang amon nga mga trabaho, ang mga pinangabudlayan sa amon nga mga kamot. Kaya ang amon nga tagipusoon nagahandom man nga magsunod gid sa imo kag mag-ubra sang imo nga hilikoton. Lord, salamat kay una nagtuo kami sa imo nangin anak kami sang Dios. Kag sa subong nga tion, hindi namon gusto nga ikaw man ma-offend sa amon o kun kami ma-offend sa imo. We surrender our life to you. We surrender our will Ginoo sa imo. Tanan namon nga plano sa kabuhi kag gusto. Ara na sa imo tiilan kag handa kami magsunod sang imo nga kabubuton. Ginatugyan ko man ang mga kauturan subong nga nabudlayan sa ilang nga pangabuhi. Kabay pa ang imo nga kamot magaalay-ay sa ila. Ang imo gamhanan nga kamot magaayo sang ilang nga mga ginabatsyag. And Ginoo, kabay pa Ginoo sa amon nga kabuhi makita gid nga tudtuod kami nga mga anak sang Dios, nagatuman sang imo nga mga mando, nagahatag sa imo sang kalipay, nagahimaya sa imo nga ngalan. Ining amon pangamuyo sa ngalan ni Jesus nga amon manuluwas. Amen and amen.